Babalik din po ako sa Whale Island! Hanggang sa araw na yon, ingatan niyo po ang sarili niyo! Nakaalis na si Gon at Killua mula sa Whale Island, habang si Kurapika naman nagsisimula na rin sa kanyang panibagong landas. Naalala mo pa ako? Oo naman. Madalang kami magkabisita dito. Sa katunayan, mula nang huling punta mo dito, isang tao pa lang ang natanggap kong bisita. Hindi mo lang siguro napansin pero napakahirap mahanap ng lugar na to. Bilib ako at nahanap mo ang agency namin na mag-isa. Sigurado akong matalas ang isipan mo. Pero hindi pa rin kita pwedeng irekomenda sa mga halagang kliyente namin. Pasensya na. Walang problema sa amin yung kakulangan mo ng karanasan. Maraming kliyenteng ayos lang sa mga bagito. Kaya lang, hindi lang kasi yun ang kulang sa'yo eh. Ano pang kulang sa akin? Sinabi ko naman sa'yo na may hunter license na ako, hindi ba? Oo nga, pero yung hunter exams mo hindi pa tapos. Ha? Nakikita ko sa'yo. Hindi pa tapos? Wala ka nakikita, tama? Kapag nakakakita ka na, tsaka ka bumalik. Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo, tama? Bakit mo ginawa yun? Yun ba? Wala naman. Nakikipaglaro lang ako. Hindi nagkataon ng pagkikita natin. Tinadhana. Sabihin na natin ito ang unang aral mo mula sa isang veteranong hunter. Hindi mo napansin na nakuha ko to sa'yo. Hindi mo rin napansin nung dumaan ako sa tabi mo. Halos ngayon lang mismo. Akin na yan. Ibalik mo ang hunter license ko ngayon din. Kaya ng isang tulad mong walang alam sa nen na matalo ako sa laban? Anong nen? Ano, gusto mo subukan? Naiintindihan mo na ba? Sa ngayon may kulang pa sa yung mahalagang bagay. Sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa'yo. Dito palang mag-uumpisa ang tunay na exam. Para sa araw na to, aalamin natin kung saang grupo bumabagsak ang aura mo. May nabubuo na ibang bagay sa tubig. Napapailalim ang aura mo sa conjurer. Conjurer? Ang mga tipo na nakakapagpahiwatig ng nen aura nila. Ganun ba? Mas gusto ko pa naman sana maging enhancer. Wala na tayong magagawa. Yan ang binigay ng kalikasan sa'yo. Pwede ka pa rin namang matuto ng mga kakayahan ng isang enhancer. Ipapaliwanag ko sa'yo ng detalyado ang lahat para maging mas malinaw. Sabihin na nating sa kapanganakan, binigyan ka ng potensyal na mamaster ang kakayahan ng isang conjurer sa 100%. Makikita mo sa chart na to ang chance mong mamaster ang iba. Kahit madali ka pang matuto, imposibleng mamaster mong kakayahan ng ibang nen type na kasing husay ng likas na nen type mo. Mas malayo sa nen type mo, mas maliit ang pag-asang mamaster mo ang abilidad na yun. Bakit 0% yung sa specialist? Natatangi ang uri ng nen ng mga specialist. Hindi mo basta pwedeng matutunang gamitin ang mga kakayahan nila.
Eksklusibo ang mga kakayahang yun. May mga abilidad silang namana nila sa dugo nila. Yung iba naman nakuha nila nung bata pa sila. Ngayon, bakit dito siya nakapwesto sa chart? Dahil ang mga katabi niyang Nen-type ang may pinakamataas na chance ang maging specialist kapag naglaon. Yun ang conjurer at manipulator. Maniwala ka, sa lagay na yan, hamak na malalaking chance mo sa iba. Naalala mo yung sinabi mo sa akin noon? Kailangan ko ng kapangyarihan para makalaban ako ng mag-isa! Maaaring tama ka. Lumalabas na kakayahan nga ng mga enhancer ang pinakamapapakinabangan mo para maabot ang iyong hangarin. Yun ang pinakamabisang gamitin para palakasin ang opensa at depensa at pati na rin ang kakayahang magpagaling. Pero dahil isa kang conjurer, kalahati lang ng tunay na potensyal ng mga enhancer techniques ang matututunan mo. Kapag pinilit mong hasain ang isang ability na hindi nababagay sa'yo, maaari mo itong ikahina at ikamatay. Para patuloy na mangibabaw, dapat magpanatili ng matatag na kapangyarihan. Sabihin nating makamit ko nga ang 100% na mastery ng mga abilidad ng isang conjurer. Magiging katapat ko ba ang mga biyasang enhancer pagdating sa isang duelo? Kung sa simpleng sagot, medyo mahirap. Pantay na nakakapag-ibayo ng mga enhancer ang offense at defense nila. Samantalang ang conjurer, kadalasan, mas kumikiling sa isang banda. Pero dahil doon, nagiging napakalakas nila kapag nalagay sila sa tamang kondisyon. Tatanungin kita ngayon. Huh? Posible bang makapag-conjure ng espadang nakakahiwa ng kahit ano? Imposible. Bakit? Dahil higit na yun sa nasasaklaw ng kakayahan ng karaniwang tao. Tama, ganun nga yun. Kahit ganap mong matutunan lahat ng teknik ng conjurer, may limitasyon pa rin ang mga bagay na pwede mong palabasin. Halimbawa, maaari ka makapagpalabas ng isang matalas at matibay na espada, pero mas makabuluhan kung bibili ka na lang ng tunay na espada para wala nang dagdag na training. Pero siyempre kung gawa sa nen ang espada mo, pwede mo itong itago. Kaya lang, hindi kasing epektibo ng katumbas itong pisikal na sandata ang mga conjured na sandata. Hindi ka makakapagpalabas ng bagay na ganap ang kapangyarihan. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti kung anong bagay ang gusto mong i-conjure. Hindi ako tatanggap ng pagkabigo. Dahil kakailanganin mo ng di masukat na concentration at focus, napakalakas sa imahinasyon na training para lang makalikha ka ng kahit na isang bagay. Nakakagulat ka rin, ha? Kalahating taon lang ang kinailangan mo para matutunan at makagamit ng NEN? Okay. Anong klaseng amo ba ang gusto mong paglingkuran? Kung interesado ka, may impormasyon ako tungkol sa Spider. Pumunta ka sa York New City sa September 1. Hihintayin kita ron. Gusto ko ng taong may malakas na impluensya at mga koneksyon sa York New City auction. Kahit anong trabaho, okay sa akin. Sa York New City Auction. Kadalasan yung mga malakas ang impluensya, sila yung mas stricto sa mga requirements. Duda ko kung may mahahanap tayong pumapayag sa isang wala pang karanasan. May 3 lumabas. 3 kliyenteng magpapasya base sa isang harapang interview at hindi sa record mo. Pero puro bodyguard at security services ang hinahanap nila. Babasahin ko ang mga description. Yung unang kliyente, isang gun collector. Naghahanap siya ng isang Gold Snake 55 Limited Edition, Series number 001 ng Midget Corporation. Ang pangalawa naman, Fine China Piece Collector. Naghahanap ng Lord Company commemorative plates mula noong 1655 hanggang 1657. At ang pangatlo, human trophies naman ang kinokolekta. Human trophies tulad ng balat ng taong nababalutan ng mga dragon tattoos, bungo ng mga sanggol na ginawang jelly, etc. Kakaiba talaga ang hobby niya. Paano? Alin ang gusto mo? Oh? Mga kadena, Oo. Nung nalaman kong conjurer ako, yun ang unang pumasok sa isip ko na gusto kong palabasin. mga kadena ang gusto mo? Pero bakit kadena? Dahil may kasamang nananaig sa mundo na dapat patawan ng hustisya. Kailangan ko silang ikadena sa impyerno. Ganun ba yun? Okay. Alam mo, wag mo sanang mamasamain pero tingin ko, ikaw ang pumipigil sa sarili mo sa mga kadenang yan. Ano bang alam mo tungkol sa akin? Teka sandali, saan ka pupunta? Makinig ka nga sa mas nakakatanda sa'yo.
Patapusin mo muna ako, hoy! Tumigil ka sabi! Hindi ka pa nakikinig? Sayang lang ang pagod mo kung magpapalabas ka ng karaniwang kadena. At imposible makalikha ka ng mga kadenang hindi nawawasak. Walang kabuluhan yon! Sa York New City sa September 1, magaganap ang pinakamalaking auction sa buong mundo. Doon lalabas ang Spider. Doon ko makikita ang Phantom Gang. Ang tibok ng puso niya, isang nakakapangilabot na himig ng galit. Gusto mong ipasok kita sa isang amo na malakas ang koneksyon sa magaganap na York New City auction? Tama bang intindi ko? Tama. Kapareho nung nauna sa'yo? Ha? Ikaw ang pangalawang nag-request sa akin yan. Nakakatuwa naman. Yung nauna sa akin? Kilala mo? Ha? Hindi. Interesado din pala siya sa auction. Bakit kaya ganun ang tibok ng puso niya? Punong-puno ng galit. Sasama ang lasa ng pagkain kapag yung lampang yan ang kasama mo, Miss Beautiful. Oo nga naman, kami nilang ang samahan mo. Date tayo. Mas bagay naman kami sa isang super sexing tulad mo. Sorry, pero wala akong oras makipag-date. Nagtatrabaho ako ngayon. Anong trabaho naman yon? Ang mayamang lalaking ito ang boss ko. At ako naman ang kanyang personal bodyguard. Bodyguard? Pinapatawa mo naman kami. Babae ang bodyguard ng lampang yan? Pwede bang i-guard mo din ang body ko, baby? Sorry, pero ayoko sa mga pangit. Kaya no thanks na lang. Mag-iingat ka kung ayaw mo masaktan! Di for... Instant lover. Siya nga pala, lahat ng taong halikan ko nagiging alipin ko ng 3 oras. Utusan niyo po ako parang awan niyo na, mahal kong mistress! Gusto kong bugbugin mo sila para sa akin. Apa! Masusunod po! Nakawala siya. Ay, maghahanap na naman ako ng trabaho. Disempleyado na naman. Sa kabilugan ng buwan. Ayun siya! Sumuko ka na! Isuko mo yung muestra ng mga labi na ninakaw mo. Ngayon na! Storbo kayo ah. Kita niyo busy ako sa pag-enjoy sa bilog na buwan eh. Itaas mo ang mga kamay mo! Ay, nasa gitna pa naman ako ng isang obra maestra. Pero wala na. Sinira niyo na ang mood ko. Kabilugan ng buwan, mga parak na ng gugulo, bumagsak sa isa. Ang sagwa. Oo, alam ko na yon, Eliza. Kapag maayos na ang trabahong ito. Oo, huwag ka nang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Siyempre, kasama na dun lahat ng mga baby natin. Hindi sila pwedeng mawala. Tama na, magkaka-wrinkles ka niyan eh. Konting tis na lang, promise. Oo nga, walang problema. Basta magtiwala ka sa akin.
Pinadala ako dito ng Senji Agency. Kurapika ang pangalan ko. Salamat sa pagpunta. Pasok pa. Maghintay na lang po kayo sa loob. Salamat sa paghihintay. Ngayong nandito na ang lahat ng aplikante, pwede na nating simulan ang paglalahad ng kontrata para sa trabahong ito. Sisimulan ko muna sa pagsahod ng requirements namin. Hindi ko na itatanong sa inyo kung may mga lisensya ba kayo o wala. Ang importante lang sa akin, ang kapasidad nyo makuha ang mga bagay na hihingi namin. 1 buwan na lang ang nalalabi bago maganap ang auction. Kailangan nyo makahagilap ng isang item sa listahang ibibigay namin. At pagkatapos, isusumitin nyo yun dito. Ito yun. Kunin ninyo ang inyong mga data card. Oh, anong problema? Parang namutla ka yata. Mga mata ng taga-kuruta. Obtainment difficulty rank A. Dapat mapanatili ang malaapoy na kulay pagkamatay. Mas kanais-nais na kasama ang ulo. Narinig ko na ito noon. Yung mga kuruta, kapag napukaw ang damdamin, nagiging kulay apoy ang... Tama na. Tumahimik ka na. Uulitin ko sa inyo, kailangan nyo lang makakuha ng isang item, kahit alin mula dyan sa listahan ninyo. Kapag nagawa nyo, tanggap na kayo bilang empleyado rito. At magsisimula kayo ng training nyo bilang bodyguard at collector. O paano? Good luck na lang sa inyo. Ipapasa ko ang pagsubok na ito. Una, kailangan ko magpalakas hanggang makuha kong tiwala nila. Malamang yung kumausap sa amin, tagapamahala lang siya. Hindi yun ang tunay naming amo. Pinapakita lang nitong distansya sa pagitan namin. Papaliitin kong distansya yun hanggang sa maging zero. Hanggang maramdaman ng pinakabos namin na may pagkakatiwala niya sa akin ng mga sekreto niya. 2 bagay lang ang palaging habol ng mga kolektor. Una, ang mga kasangkapan na bukod tami at malaki ang halaga. Pangalawa, mga kasosyong papakitaan ng koleksyon nila para ipagyabang. Sigurado may mga koleksyon siya sa ibang mga nangongolekta ng munang trophies. Mga kapwa hangal na nagkakaisa sa kanya lang nakasusuklob na libangan. Dahan-dahan kong papasukin ang madilim na mundong ito hanggang mailigpit ko silang lahat. Bakit tayo bumukas? May nakalimutan akong banggitin. Huh? Inaasahan ko malakas kayong lahat. Yun ang minimum requirement namin. At ang unang pagsubok ng lakas nyong yun, nagsimula na. Makalabas dito ng buhay. Nagsimula ng misyon niyang ipaghiganti ang kanya at magpataw ng hustisya sa Phantom Gang. At ngayon, nahaharap siya sa isang panibagong digmaan.